Po, attorney, dahil siyempre marami din nag-aabang sa inyo pong komento hinggil nga din dito sa mga pahayag no, ng ilang mga senador, ng mga kongresista patungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy na tila ba ay mga nagmumukhang mga judge na nagdedeklara na sila ng pahayag laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy na tila ba ginawa na niya ang krimen, attorney? Yeah, this is very unfortunate. No, I would like to may address the remarks made by Senator Risa Hontiveros. No, na grabe yung mga declarations niya as if guilty na po si Pastor Apollo C. Quiboloy. I would like to remind her that as a legislator, she is a senator and therefore she should be circumspect in her words. No. Hindi pa po guilty si Pastor Apollo C. Quiboloy. Wala pong korte na nagsasabi na guilty po siya sa human trafficking. But if you will read her declaration sa kanyang Facebook post, marami na daw mga babae na traffic ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa amin yan sa mga Muslim, astagfirullah. Grabe naman makadesisyon itong tao na ito. Grabe makajudge, no? Wala pa pong court decision and all persons know, all law students know that each and every person is entitled to presumption of innocence. May kasabihan nga, strike, but hear me first. No? Grabe, olden times pa yan na prinsipyo na yan. I hope that this presidential cellar dweller, no, na si Senator Risa Hontiveros would be reminded of her oath of office, no, na maging circumspect sa kaniyang words. Kasi baka madala yung mga tao, kaya nga dyan sa NCR, medyo lamang pa rin tayo, pero marami na rin, what you call this, na nagka-judge na kay Pastor dahil sa mga declarations niya na as if guilty na si Pastor. Wag naman pong ganyan. Maling-mali po yan. Walang korte na naghatol na po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. As a matter of fact, dito po sa Pilipinas, isa lang po ang nag-file ng kaso sa kanya at ongoing po yung kaso, and we have reasonable grounds to believe and we believe in our hearts na mapapawalang sala po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa paratang po sa kanya. Opo. Bukod kay Risa Hontiveros, attorney, ito pang si Laila de Lima at si Percy Sendanya. Kabilang po sila sa mga nagpahayag. Napapansin po natin doon sa kanilang mga pahayag, halos magkaparehong mga terminong ginagamit na kumbaga kailangan ng patahimikin, hindi na magpatuloy yung impluensya nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. At pare-pareho din yung kanilang mga pahayag na para tila bang guilty na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa tingin po ninyo, attorney, ano ang posibleng kakaharapin? May pananagutan ba ang mga ganitong mga pahayag, lalo na yung mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagsasalita? Well, etong mga sinasabi nila, pwede po silang kasuhan criminally as well as administratively. No? I will confer with my beloved client, no, my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy, kasi pwede ito ethics complaint doon sa Senado against kay what you call this, Senator Risa Hontiveros, pati na rin kay former Secretary Laila de Lima. No? Yung isa naman, abogado ata yun eh. So posible din yung magiging ground for a disciplinary case. No? Why? This is simply because of the fact that Pastor Apollo C. Quiboloy is the shepherd of more than 7 million members of the KOJC. He has a reputation to protect and uphold and to ascribe to him crimes which he has not committed, no? Is a grave crime also of libel, no? Cyber libel. And this is a, what you call this, an attack against his reputation and his character as a person. So may mga consequences po ito, criminal, civil as well as administrative consequences. Opo, bilang gabay na rin sa mga manonood, sa media at maging doon po itong mga senador at kongresista po natin na nagbibigay ng pahayag, papaano ho ba dapat ang kanilang mga pananalita na ginagawa nang hindi po sila makakasuhan po ng libel o ano pang mga kaso po laban po sa kanila? They should at least try to be objective by presenting the actual facts to the people. No? Pwede nila sabihin,
may mga paratang against kay Pastor Apollo Sikibuloy, pero wala pa pong desisyon ang korte. But ganun dapat ang pagkasabi. Katulad ko ba, mag-interview, maski ayoko na yung tao masyado, I try to restrain myself, no? Because I am a lawyer. I have responsibilities under the law, under the canons of professional responsibility. Kaya nga ito, si Senator De Lima, we respect her as a lawyer, no? Siya yung tumulong sa amin noon sa Maguindanao Massacre. Close ako niyan, no? Kaya nga nagtataka ako bakit ngayon masyadong reckless na yung mga pronouncements po niya, especially against kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alam mo si Senator De Lima, sa totoo lang nung senatorial elections, ako pa ang nilalapitan niya noon para makalapit kay Pastor Apollo Sikibuloy, para magkaroon siya ng ng audience kay Pastor Apollo Sikibuloy. Nag-aalanganin ako kasi nga po, alam ko na nandun siya sa kabilang kampo. Pero kasi kaibigan kami doon sa Maguindanao Massacre, tinulungan talaga niya kami sa prosecution kami noon. Lawyer din ako sa isang state witness. Well, maski na alam ko na nasa kabilang kampo siya kasi kasama kami, nilapitan ko si Pastor At si Pastor, maski alam niya na nasa kabilang kampo siya, Pastor is a very good person and accommodated her. For the record yan. And never siya nag-judge against kay Senator Laila De Lima, maski na grabe na yung mga atake sa kanya. Din ako ng Coriaso Law School noon. Siya din ay aking ginawang guest speaker twice. Twice, 2 beses. So, the fact alone na maski na nasa kabilang kampo siya, in-entertain siya si Pastor Apollo Sikibuloy. Ganyan si Pastor Apollo Sikibuloy, kabait na tao. Tapos ngayon, maski paratang lang yung mga ginagawa against kay Pastor Apollo Sikibuloy sa mga taong galit sa kanya. May mga acts to grind against him. She would outrightly declare him to be guilty. Maling-mali po yun, ma'am. Sasabihan talaga kita, ma'am. Sobra naman yan. Huwag mo naman gawain yan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Wala naman siyang ginawang masama po sa inyo. Ito namang isang Sir Danya ba yan? Ano ba yan? Percy Sendanya. Percy, yung ganun ba yun? Opo. So, yung ganun. Gayang-gaya po yan. Tama po yan. Siya po yun. Yung ganun lagi. Huwag naman masyadong, sir, masyadong judgmental kasi may mga karma po yan. Baka ganun, mabaliktad yan sa balik. Hindi mo alam, no? So, dahan-dahan naman because as public personalities, we have responsibilities under the law. Kung medyo pangit tayo, dapat dahan-dahan tayo sa ating mga yung mga declarations natin. Kay hindi lang yan magkakaroon ng karma. Pwede pa silang kasuhan, no? Pwede silang kasuhan ng cyber libel kasi nga may presumption of innocence Lahat naman ng mga abogado, law students, alam niyan, no? Pwede silang kasuhan administratively kung congressman sila, congressperson sila. Pwede silang kasuhan doon sa ethics committee. Alam namin mahihirapan kami sa probable cause. Malay mo, 2016 na ngayon, maski i-dismiss nila doon sa DOJ, mag-MR kami. So 2017 na. Tapos i-dismiss pa rin sa DOJ by 2017. Aakyat pala kami sa Court of Appeals. Buhay pa yun sa Court of Appeals. Baka sa 2018. Bigla na lang meron ng resolution. Pwede magkaroon na kayo ng warrant of arrest in 2028. Alam mo, ang buhay, weather na parang gulong yan So, dapat calculated pa rin yung ating mga declaration sana. Opo. Yung hindi sana nakakasira ng reputation at hindi rin nakakasakit ng puso ng 7 million members ni Pastor. Opo. At hindi lamang ito sa mga senador, sa mga kongresista, maging media man o vlogger, attorney o kahit sino man na nagsasabi, nagpapahayag po ng same thing na itong statement po ng mga senador, gagayahin po nila, ay may pananagutan po sa ating batas. Yes, may pamanagutan yan. I-remind ko lang din sila, no? Marami po kaming law professors doon sa JMC. Pwede namin itap yun lahat, no? At saka marami din kaming mga
practicum, mga practicum sa opisina. So baka mapraktisan ito sila ng file ng kaso itong mga itong mga what you call this kung kami hindi na practice yun sa amin kasi ang dami na namin pinail ng mga cyber libel cases. Naalala ko pa noon merong isang sikat masyado na what you call this journalist sikat masyado na journalist tapos inatake niya sa pastor. Parang judgmental din masyado. Pinailan ko ng kaso, lumabas yung warrant, dinakip siya. Alam mo, luhang-luha. Pwede ba magpaano? Sorry kay pastor. Biruin mo si pastor, ha? Pinatawad yung tao. Hindi nga ako makapaniwala. Pinatawad yung tao. At saka nag-execute si Pastor Apollo Sikibuloy ng anong tawag dito, ng affidavit of desistance. Siguro ngayon, pag mag-decide si Pastor Apollo Sikibuloy, siguro matatalo kami. Matatalo kami. Alam mo, dami ko ng kasong hinawakan. Matatalo siguro kami kasi maski klaro na masyado na may probable cause. Inaamin ko, baka matatalo kami pero pwede pa kaming umakyat Pwede kaming umakyat and then pag nandun yan sa Court of Appeals, baka makatsamba kami na may mga doon, mga justices doon na objective na nga naman, bakit niyo naman sinasabi na grabe naman itong paratang na ito? Human trafficker of many girls, mga women. Grabe naman ito. At magsabi na, sige, i-file yung kaso na yan. Di magkawaran to pares kayo. By that time, 2028 na. Dahan-dahan kayo mga vlogger naman dyan. Pag wala kayo ebidensya, dahan-dahan para lang, wag naman para lang magka-content, sumasakay kayo dyan sa presidential cellar dweller, no? Na si Senator Risa Hontiveros. Wala po tayong personalan pero totoo naman, halos hindi nga magkaroon ng 1% yan sa mga survey. So siguro ginagawa niya ito para lang aakyat doon sa survey. Huwag naman gawin yun at the expense of my client, no? Mahal namin si Pastor Apollo Sikibuloy maski anong pang mangyari, no? Diyan po kami sa kanya and we will continue to defend him kasi alam namin walang kasalanan si Pastor Apollo Sikibuloy. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam naman po natin na hanggat hindi pa pinal yung hatol ng korte. Until na, wala pang hatol nga. Siguro mga 6 na taon na nakakaraan o higit pa itong kaso na ito. Nagpapakita ho ba ito, attorney, na talagang baga wala pang matibay na ebidensya laban po kay Pastor Kibuloy? Wala talagang matibay na ebidensya, no? I could not just explain to you the merits, no? Pero nagka-cross-examine na kami, nakikita talaga na wala talagang kasalanan si Pastor. Promise, Pexman. Yan ba, di ba? May sabi, Pexman. So, we are just waiting that justice will really be served, no? That if a fair decision, judgment will be given to Pastor Apollo Sikibuloy. Not only because he deserves it, but also because of the fact that he is innocent of the charges filed against him. Hanggang ngayon, wala pong judgment against kay Pastor Apollo Sikibuloy. So under the law, he is presumed innocent po. Attorney, Mayong buntag si Admar po ito. Kung pagbabasehan po natin, yung kanilang mga pahayag, no, quote-unquote, dapat nang wakasan ng kanyang impluensya. Yung isa, sabi niya, quote-unquote, wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. Yung isa naman po, yung dinidescribe niyo kaninang ngiwi, sabi naman niya, his immense political influence, mga ganon, halos magkakapare sila sa termino nga, sabi nga ni partner Jade, na impluensya. Sila ba ay para talaga dito sa hinahangad na hostisya? O para sa political interest nila, attorney? Parang politika talaga. Hindi lang parang politika talaga yan siya, Sir Admar. Kasi siguro affected sila sa political influence ni Pastor, no? Kasi yung mga declarations sila pare-pareho. Maybe because of his mga members na marami talaga na pilit na sinasabi na 50,000 daw yung members ni Pastor. Maybe because of the dedication of his members kasi nakikita nila nung 2022 no na elections saka 2025 na elections na grabe talaga yung mga disciplined yung mga members ni Pastor Apollo Sikibuloy. Threatened sila masyado dito
Kaya they are trying to pin down Pastor Apollo Sikibuloy and they want him delivered to the United States of America thinking na mawala yung impluensya ni Pastor. Alam mo, ang sinasabi ko na ito sa past interviews doon saan ba yun? Sa Bilyonaryo Channel ata yun. Nung na-interview ko, how's the KOJC? KOJC is alive and strong. And I was telling them that maybe that is the effect of the underdog effect, no? Underdog phenomenon. I told them that there are massive baptismal ceremonies that are being conducted, and if you go and watch their celebrations and masses, no, you would experience a throng of people still are present there and growing. So, yun nga ang sinasabi ko, because of this phenomenon, no, na dumadami pa, no? They are affected and they are, worried that in 2028, this might take a toll against them. And that is why they are doing anything and everything to pin down Pastor Apollo Sikibuloy. Maling-mali po kayo dyan. No? Maling-mali kayo. Ang ginagawa ninyo ay baka baliktad ang mangyayari at yung mga members niya magiging fired up to work anything and everything for the advancement of the interest not only for Pastor Apollo Sikibuloy but for KOJC and the nation in general, for the country in general.